Nang unang ipinalabas ang Kamao noong 1999, binigyang atensyon nito ang kalagayan ng mga boksingero sa bansa. Nang mamatay sa boxing ring si Eugene Barota dahil sa tinamong pagkabugbog, nagdulot ito ng mas mabusising pagsusuri sa mga panuntunan ng boxing. Makalipas ang 11 taon, masasabing nagbunga na ang pinahigpit na regulasyon sa boxing. Lalo pang lumago ngayon ang sport na ito sa bansa. Idagdag pa ang sunod-sunod na pagkapanalo ng isang Manny Pacquiao. Ang tagumpay ng isa ay nagbunga ng ambisyon ng marami. Tulad na lang dito sa Tayabas, Quezon. Gandang hapon. Ito pala yung pabrika ng Yema. So, sino sa inyong boksingera? Ah, ikaw. Ikaw rin. Anong ambisyon mo sa boxing? Anong gusto mong maging? Maging sikat na boksingera po. Gusto ko pong maging Philippine team. Ay, talaga ambisyon mo. Bakit? Para po sa ganun paraan ay natulungan ko yung magulang ko sa pag-aaral sa aming kera. Pagkatapos ng trabaho sa pabrika ng candy, di pa tapos ang araw ng magkaibigang Carol at Jenny. Pareho silang kasali sa boxing program para sa mga kabataan ng bayan ng Tayabas. Anong ginagawa niyo rito sa programang to? Paano to pinapatakbo? Di yung mga bata, mga interesado na maging boksingero, binibigyan na namin ng munisipyo, pati ng aming mayor, binibigyan na namin sila ng suporta sa pag-aaral nila, sa yung mga gamit nila sa eskwela, binibigyan na namin para yung magulang nila na hindi na sila yung mga hindi kayang magpaaral ng bata, tulong na namin sa kanila. Mahigit 30 kabataan ang nasa ilalim ng programa. 9 na taon ang pinakabata at 18 taong gulang naman ang pinakamatanda. Ang aalis sila sa kalye at maiwas sa bisyo ang layunin ng programang ito. Sa umaga ang pag-aaral nila at sa hapon ang training. Kumpara sa mga lalaki rito, iba raw ang ugali ng mga babae. Kasi yung mga babae, iba pag nag-sparring, yun na, pagbaba na rin, minsan yung iba, naiiyak na pala. Bakit umiiyak? Parang ayaw nila, bugbugan na sila, gusto siguro yung iba yung makakalaban. Ano po yung parang nag-aalanganin sila magsuntukan na sila mismo. Pero pag sa iba naman, ginagawa naman nila lahat. Kasi ayaw nilang sumuntok sa Oo, kaibigan. kasama nila po. Yan, double jab, double jab. Mapapaisip ka kung ang mga nagsusuot ng ganitong medyas kaya talagang lumaban sa isang violenteng laro. 16 anyos na si Carol at 2 taon na siyang nagbo-boxing. Makatulong sa pamilya ang primero niyang dahilan. Ngayong gabi, naputulan na naman sila ng kuryente. Wala kasing trabaho ang magulang nila. Pangalawa sa magkakapatid si Carol. Maliban sa 2 pinakabata, lahat ay nagbo-boxing na rin. Namana naman daw kasi nila sa ama ang pagkahilig dito. Dati rin kasing kampyon sa mga inter-barangay competition dito sa Quezon si Mang Rolly. Dito sa gloves na ito nag-umpisa. Ang istorya ng boxing namin. Hindi namin talaga tinatapon to. Kahit minatngat na ng daga to, mahal na mahal namin to. Gaya ng ibang mga magulang,
Pangarap ni Mang Rolly na mas malayo pa sana ang marating ng mga anak kaysa sa narating niya. Coach! Down na mga bata. Uwian sa kanilang bahay si Carol dahil malapit lang ang tirahan nila sa gym. Pero ang iba, stay in na doon. Kasama na si Jenny. Ang mga lalaki sa itaas ng ring ang quarters. Pero ang mga babae may sariling kwarto. Dati po tomboy ako. Yun naman po, nanibago nga ho yung magulang ko ngayon. Kasi noon po, mga damit ko panlalaki. Ngayon talaga pambabae na. Kung kailan ka nag-boxing, saka ka naging babae? Wala. Bakit naging gano'n? Hindi ko po. Kasi po, may na-inlove po siya sa isang lalaki, naging babae po siya. Sa high school ako barkada ko po yung lalaki. Tapos na-inlove po ako dun sa lalaki yun. Ala-ala, tomboy pa rin ako. Pero dati muk na yung puso ko. Jenny Love Jarvin ko. Awan ko. Hindi ako nagsulat niya. Pagdating ko pa yung puro sulat na. Po, hindi pa po. Dahil kasama ang barkada, pati na ang mga kapatid na si Jamil at Jenmar, hindi na raw gaanong namimiss ni Jenny ang mga magulang at ang siyam pa niyang mga kapatid. Nagsisimula ang umaga ng mga bata sa pagja-jogging at pag-iensayo. Pero ngayong araw, mas dibdiba ng practice dahil may laban sila sa isang pista sa kabilang bayan ng Pagbilao. Karaniwang gawain ito ng Tayabas Boxing Team, ang dumayo sa ibang lugar para makipaglaban. Oo, yung mga taga-tayabas, na bata, akit sa ibabaw. Para kayo mga pamats. Bukod daw kasi sa naiensayo na ang mga bata, nakakapag-recruit pa sila ng mga bagong miyembro. Sino dyan yung sino matapang? Aba, hindi kayo mapapalaban, bakit huwag? Oo, dami. Sa mga boksingero ng Tayabas, maraming humahamon. Pero sa mga boksingera, wala yatang gustong magbakasakali. Simula na ng boxing. 16 sa mga lalaki ng Tayabas Boxing Team ang nakapilang lalaban. Pero ang mga babae, naghihintay pa rin. Ianos po dito, baka daw po meron pang gusto humabol na maglalaro, kaya lang po ay babae. Babae po o tumboy. Okay, round the third round on the first round. Ayan ha, kitang-kita ninyo. Tibo versus 6. Napakaswerte nga ng ganda na yung mga kalaban ay. Sa wakas, may naglakas loob lumaban kay Carol. Gaya ng iniidolong si Manny Pacquiao, si Carol may personal trainer ding bitbit. Ang tatay niya. Kita po ninyo, masasaksiyan po ninyo ang tunay na laro ng babae. Yan po, napakaganda, napakakinis na mukha. Makikipagsapawan. Ikaw lang ang unang bubugbog dyan. Kung sakasakali. Pwedeng halikan. Wala pa pong boyfriend yan. Available na available. With cellphone number 0928-468-4708. Mamaya pagkatapos, pwede ka makakis. Sus Mariosa, sinasabi ko na. Malay ka na. Pwede kita tatantalong. Sa simula pa lang, kita ng yamado si Carol. Kahit halos magkasukat sila at mas matanda ng 4 na taon ng kalaban. Pambihira na. Winner points, red corner, Smith, Carlinas. Nakadami ka rin. Sumunod naman ang laban ni Jenny. Round 1.
Mas matanda ng 2 taon ang kalaban at mas matangkad din. Sa unay si Jenny ang dihado. Hindi kasi umaabot ang suntok niya sa kalaban. Sinasabi ko na. Pero nang nakatsyempo, nakasundot sa sikmura si Jenny. Tuloy ang kalaban, atras. Lalo yata natakot ang mga lokal sa dayo kaya wala nang sumunod na babaeng gustong makipagbakbakan sa mga taga-Tayabas. Blue color. Nauwi tuloy sa exhibition match ang laban ng natitira pa nilang kasama. Sa 18 laban noong gabing yon, isa lang ang talo ng Tayabas boxing team. Jenny. Ang mga champion mag-uuwi ng tagda 200 piso, habang 150 pesos naman sa mga talunan. Kahit ang natalo ni Jenny na si Angeline, na imbitahan pa ng organisasyon ng Tayabas Boxing Team na sumali sa programa nila. Na-late nga po ako kasi sabi nila ay gabi daw po mag-umpisa. Eh di ko naman po alam na may larong babae. Gusto ko mag-boxing. Gusto ko po maahon sa hirap. Wala po, nagtitinda lang po ako ng isda eh. Ang bawat panalo ni na Carol at Jenny, isang hakbang palapit sa pangarap nilang maging miyembro ng Philippine National Team. Di nalalayo ang storya ng magkapatid na Nesty at Niza, kina Carol at Jenny. Magtatatlong taon pa lang sa Maynila si Nesty, mag-iisang taon naman si Niza. Nakarating dito nang mapabilang sa national team ng women's boxing. Sila man ay produkto ng mga palarong boksingan sa mga barangay sa Davao. 5 ang miyembro ng Philippine team ng women's boxing na nagsasanay dito sa gym ng Amateur Boxing Association of the Philippines. Si Annie Albania, ang kaisa-isang Pinay boxer na lumuhok sa 16th Asian Games sa Guangzhou, China. Naabutan pa namin ang huling araw ng ensayo ng mga boksingero at boksingerang sumabak doon. Bukod sa pakikipag-sparring niya sa mga lalaki, isinabak din si Annie sa mga babaeng ka-teammate niya. Tinatago mo yung mga nararamdaman mong sakit eh. Kasi siyempre kailangan mong magsimikap, kailangan mong maabot yung gusto mong abutin sa sports na boxing. Marami kang nararamdaman sakit pero siyempre binabaliwala mo. Sa Guangzhou, China, nagbunga lahat ng paghihirap ni Annie Albania. Isa na siyang silver medalist sa 48 to 51 kilogram weight division ng women's boxing sa Asian Games. Hey! Klase ka! 2 beses sa isang araw ang practice ng Philippine women's boxing team. Hey! 6 na araw sa isang linggo. Ito! Jab! Dapat ang jab! Ang natitirang 7 miyembro sa Baguio naman ang training. Oh, listo! Kenje! Namumula na yung mukha mo! Piling-pili ang mga atletang naririto. Sila ang mga inaasahang magpapanalo sa Pilipinas sa mga international sports competition. Naging 2-time Asian Women's Boxing Champion si Coach Mitchell Martinez bago siya nagretiro ng Marso ng taong ito. Naabot na niya kasi ang age limit na 34 years old sa International Amateur Boxing. Siya na ngayon ang isa sa mga coach ng women's team. Ang boxing ba bagay sa babae? Oo, sir. Ako kasi nagsimula rin ako nagiging boxer ako bago ako naging coach eh. So, mas maganda nga yung babae marunong sa boxing kasi malaking tulong sa kanila yun pagdating sa self-defense. Siyempre marami magtatanong, ang babae may suso, ang Opo. lalaki wala, no? So, ano bang protection dyan? Meron kaming chest protector sa babae. Nasa sayo sa boxer kung gusto nila. Pero sanay naman sila na gumagamit. Okay, kunyari, hindi ka gumamit, matamaan ka doon, ano ba yan? Masakit ba yun? Oo, masakit. Kaya nga lagi namin pinapasana yung nakadepensa dito. Pwede bang kasama sa taktika yan? Halimbawa, tatargetin talaga yon hanggang maging, di ba, hanggang humina yung kalaban? Hindi naman, sir. Usually na target ng kalaban sa mukha eh. Kasi points yan eh.
points yung kinukuha dyan eh. So minsan pag nadadaplisan dyan, deadma ka lang. So ano yung mga special na kondisyon ng mga babae? Ano yung, paano sila naiiba sa mga lalaking boxingero? Ayun sir, pag sa babae sir, pag meron silang monthly period talagang medyo mahirapan ka. Pero tinitrain pa rin namin sila. Kasi pagdating sa laban, hindi naman pwede excuse yun na hindi pwede mag-akyat sa taas ng ring yung boxer. Papunta na po tayo sa dorm namin ngayon, sir. So ilan kayo rito? Ibali, may 4 po kaming boxer, isang judo at saka isang billiard po. So, anim kayo rito. Lahat ng boksingera sama-sama sa kwartong ito. At dahil araw-araw magkakasama, parang pamilya na raw ang turingan nila rito. Ano, mahirap ba yung hiwalay sa pamilya? Oo nga, mahirap po. Nung 15 pa nga ako, isang linggo, may gita ako iyak ng iyak kasi na-homesick ako. Eh, anong motivation mo? Bakit mo tinutuloy kahit na-homesick ka? Para po kina mama, yung ano ko po na maiawan sila sa kahirapan kasi mahirap lang po talaga kami. Makapag-aral po, makapagtapos. Kami po ng kapatid ko yung nagbibigay sa kanila ng panggastos. Wala po silang trabaho. Kami po nagbibigay. Ang mga boksingerang atleta rito ay nakakatanggap ng mula 5,000 hanggang 15,000 piso buwanang allowance sa Amateur Boxing Association of the Philippines. Libre ang tira, kuryente, tubig, pati na pagkain nila. May allowance at scholarship ding maaaring makuha sa ilang pamantasan. Para sa mga benepisyong ito, nagsusumikap ang mga batang boksingera sa Tayabas at iba pang sulok ng bansa. Kaya kahit labag sa kalooban, pinilit din ni Naisa ang sarili na magboxing. 11 anyos siya nang simulang itrain ng ama, kahit pa minamata raw sila ng ibang kapitbahay. Kasi daw, nakakasama daw. Mga kapitbahay namin, ayaw nila kasi nakakasama daw sa mga anak nila. So, pag ano nga yung mga bata din sparring, pinapagalitan nga eh. Sa ano lang po kami nagtitraining, sa bakuran lang po. Tapos yung mga gloves namin, tinatahilan ng papa ko. Yung punchmate din namin, 3 punchmate na po natahin niya. Naka-gold na sa SEA Games at bronze sa AIBA World Women's Boxing Championship at Asian Indoor Games si Josie Gabuco. Pero napilitang isantabi ang boxing career nang biglaang mabuntis. Pero ngayon, balik na sa puspusang training si Josie. At kahit boxing ang pinangbubuhay sa anak, tuto si Josie na pasukin din ito ang pagbo-boxing. Gusto niya, go. Pero kung ako lang masusunod, ayoko po. Kasi, hindi naman sa kan, kaya lang mahirap eh. Kaya ayoko nung nakikita na masasaktan siya. Ganun. Eh, kung kaya ko naman pong suportahan ng pangangailangan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isasama na ang women's boxing sa Olympics na gaganapin sa London sa taong 2012. Kaya naman ngayon pa lang, puspusa na ang training ng Philippine team. Ang kaso, mukhang sila rin ang maglalaban-laban para mag-qualify bilang kinatawan ng Pilipinas. Kailangan pag nasa ring kayo, wala mo ng kaibigan, saka na yung kaibigan pagbaba ng ring. Pagbalik na ulit dito sa door, masaya na ulit. May time din na nagkakainitan kami sa ring kasi syempre, pag tinamaan ka, hindi naman pwedeng hindi ka gagante. Sa University of the East pala, magkaibigan na sina Ana at Ani. Si Ani pangaraw ang kumumbinsi kay Ana na magboxing. Pero hindi raw maitatanggi ang kompetisyon sa pagitan nila. Lalo na't pareho silang 51 kilograms ang timbang na nilalabanan. Meron talaga. Kahit sino sa amin dito, meron. Lahat halos. Kahit bago pa lang sa team, pumuposisyon na rin ang magkapatid na Petesio para makipag-agawan sa pagsungkit ng mga medalya sa women's boxing. Pero kung hindi man palari, may iba pa namang maaaring puntahan ang mga amateur boxingera. Dati rin miyembro ng RP team si Gretchen Abaniel. Humiwalay lang sa amateur na grupo noong 2006 para maging professional boxer. Sa 4 na taon niyang pagiging pro,
May hawak ngayon na 3 international titles si Gretchen. Ang Women's International Boxing Association o WIBA Intercontinental Belt, ang WIBA World Champion Belt at WBC o World Boxing Council International Champion. Lahat sa minimum weight class. Mabuti nilang daw at di natuloy ang pagre-retiro sana niya. WBA World Championship, bali challenger ako doon. Natalo ako doon. Yun yung unang talo ko sa pro fight ko. Yun nga, yung laban, hindi maganda kasi dinaya ako doon. Bali, ito yung mukha niya, ano na to eh, one eye na lang siya eh. Bali, hindi na siya makakita kasi magang-magana talaga to. Talagang hindi na makakita. Kaya nga sabi ng nung after 4 rounds, tumawag siya. Siya mismo tumawag ng doktor din. Sabi niya lumapit yung doktor sa kanya. Sabi ng doktor, ilan to? Sabi niya 2. Ngayon ilan to? Sabi niya 4. So hindi na. Sabi ng doktor, stop na yung fight. Ang kaso, paglabas daw ng desisyon, panalo pa rin ang Koreanang kalaban. 8 taon nang lumalaban si Gretchen, sa tansya niya raw, 2 taon na lang din ang itatagal niya sa boxing. Mabuti na lang at nakapagpundar na siya ng negosyo, nakabili ng fishing boat at motorsiklo, nakapagpaayos ng bahay at nakapagpaaral ng mga kapatid. Kapag sinuma daw, abot na sa 1 million pesos ang nakuha niyang prize money. Dahil mas kilalang panlalaki ang hanap buhay niya, madalas na pagkakamalang tomboy si Gretchen. Pero sa itsurang ito, malabang mapagkakamalan pa siya. Kung sina Carol at Jenny, Nesty at mga kasamahan sa RPT, pati na si Gretchen ay nagbo-boxing para sa pamilya nila. Sa kabilang dulo naman ay ang mga naglalaro ng boxing para nila sa kalusugan naman. Dito ang sikat ay sikat. 5-time Inter-Gym Women's Boxing Champion sikat. Ito yung labanan ng boxing na pakulo ng mga may-ari ng gym. Dito pinaglalaban-laban ng mga kliyente nilang nag-fitness boxing. Pag first round muna po, gusto ko muna pong kapainin yung kalaban ko, gano'n. Depende po kung malakas siya or ano. Pag malakas, suntok takbo. Pag hindi naman po, pag alam ko kaya ko yung suntok, inuunahan ko po, gano'n pinapasok ko po. Nanggaling na rin sa pagsasanay sa taekwondo, volleyball at tennis si Kat. Pero boxing daw ang pinaka-nagustuhan niya. Ngayong gabi, dedepensahan niyang muli sa ika-6 ng pagkakataon ng titulo niya. Si Rose ang challenger ni Kat ngayong gabi. Kinakabahan ka ba? Oo. So ano? Konti lang. Ano, tingin mo kaya mo? Manalo ngayong gabi? Kakayanin. Pangalawang laban pa lang ito ni Rose. Gaya ni Kat, nagboxing para lang magpapayat noong una. Kahit medalya lang ang premyo, seryoso ang dalawang boksinger na isa sa kanila ang makapag-uwi nito. Let's go! Sa simula pa lang kita na ang pagkakaiba sa estilo nila. Mas maliksi si Kat at mas malakas sumuntok. Tumagal na ng 1 minuto at 20 segundo ang dapat sana'y 3 rounds na laban. Sa ika-6 na pagkakataon, si Kat pa rin ang reyna ng mga boksingera sa gym. Dahil sa ika-8 world title ni Manny Pacquiao at sa premyo niyang mahigit kalahating bilyong piso,
Siguradong nadagdagan na naman ang mga Pinoy na gustong sumunod sa yapak ng kampyon, lalaki man o babae. Pero kung ang palarong boxing sa Pagbilao, Quezon ang pagbabasihan, ang boxing ng mga babae ay itinuturing ng marami bilang isang kaaliwan lang at hindi siseryosohing sport. At kahit nabawi na ni Ana Culato ng titulong World Boxing Organization's Female Super Bantamweight Champion, marami pa rin namang na may magandang babaeng nagbo-boxing, gayong marami namang ibang sport na mapagpipilian. Sa kultura ng Pilipinas, tila mahirap pa rin tanggapin na ang mga babae ay binubugbog o kaya ay kusang nakikipagbugbugan. Kaya marahil ng si pambansang kamao Manny Pacquiao ang tinanong kung hihikayatin ba niya ang mga Pinay na maglaro ng boxing. Para sa akin, ayaw kong i-encourage sila kasi hindi madali ang boxing eh. Pero kung talagang gusto lang mag-boxing, is wala tayong magagawa. Kailangan lang siguro bigyan ng tamang guide kung paano i-handle yung profession boxing. Pero paano kung ang mga anak niyang babae ang magkahilig? Magkaroon ng interest sa boxing. Are you going to encourage them? Hindi. Ayaw ko silang maging boxer kasi mahirap. Gusto ko magtapos sa pag-aaral at kumuha ng magandang course at magandang trabaho. Kahit hinahangaan na siya ng buong mundo, hindi rin pala magandang trabaho ang tingin ni Pacquiao sa boxing. Marahil ang batang Pacquiao ay tulad lang din ng mga boksingerang nakilala ko sa Tayabas, sa Maynila, at sa iba pang lugar. Suntok lang ito sa buwan na makaahon sa kahirapan. Pero kung makakapili sila at may ibang oportunidad, ang sport ng bugbugan. Ako po si Howie Severin para sa Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.